Ang nasa harapan natin ngayon ay ang Yamaha Mio Gravis version 2, Color Dark Petrol. At sa video na ito, titingnan natin kung magkano na lang ba ngayon ang presyo nito, kung magkano ang kanyang down payment at ang installment price. Aalamin din natin ang kanyang mga specs and features at pag-uusapan na rin natin kung sulit pa rin bang bilhin ang motor na ito ngayong 2024. Nandito tayo ngayon sa Motor Trade Yamaha dito sa San Roque Branch, Iriga City. At ayan, nasa harapan natin ngayon ang napaka-pogi na 125cc na Mio series. Ito nga yung Mio Gravis version 2. At sa kategorya ng mga Mio 125cc, ito yung pinakamalaki, itong Mio Gravis na ito. Then the rest, medyo mga slim na, ito medyo bulky siya. At ayan, pagdating sa forma niya, mas modern na itong tingnan kumpara dun sa version 1. Ayan, meron na itong DRL dito sa harapan, naka-LED ang kanyang headlight. Mas pinalaki ang kanyang headlight at mas maganda siyang tingnan, mas sporty na siya ngayon. At mas bumagay talaga dito sa Mio Gravis na meron na siyang DRL o daytime running light, no? Na bukod sa dagdag visibility, mas pumorma siyang tingnan. Kumpara nung kasi sa version 1, wala pa siyang DRL. Then, yung kanyang mga turn signal lights nandito na sa taas, so mas kita na ito. At meron pa rin itong built-in hazard lights. Pero yung kanyang mga turn signal lights ay naka-bulb type pa rin. At ayan, dito pa lang sa harapang bahagi nito, very modern and premium na talaga siyang tingnan. Meron lang siya mga minimalist na decals dito sa gilid meron siya ditong decals na Mio. Sa kabila naman ay meron siyang decals na start and stop system dahil equipped na rin ito ng start and stop system na ibig sabihin every time na titigil ka, mamamatay ng pusa ang makina mo after 3 or 5 seconds. Then kung kailangan mo ng umandar, pihitin mo lang si linyador, andar ka na ulit. So sa pamamagitan nito, mas makakatipid ka sa gasolina. At isa sa pinaka-convenient features ng motor na to, ang nasa harapan niyang fuel refiller. Ayan o, kung kailangan mo magpagas, hindi mo na kailangan tumayo pa or buksan ng upuan mo dahil nandyan na sa harapan. Sobrang laking tulong yan, lalong-lalo na sa mga delivery rider natin. Lalo na kung meron kang mga nakatali sa likuran mo, meron kang mga nakatape dyan, hindi ka na maaabala dahil kung magpapagas ka, nasa harapan lang siya. At ang kanyang fuel capacity ay 4.2 liters. Then matipid ito sa gasolina dahil nga ito ay powered by Bluecore technology and fuel injected na rin. Kumukonsumo ito ng 45 to 50 km per liter. Kaya goods na goods talaga pang hanap buhay, pang araw-araw at pang long ride ang motor na to. At pwede ka na rin mag-charge ang cellphone mo dito dahil meron itong built-in charging port. Bibili ka na lang ng adapter para makapag-charge ka dyan. At ayan, meron na siya ditong front pocket. Kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo, tumbler or cellphone mo. Yan, safe na mailalagay mo dito. Pero wala siyang takip. Pero maganda naman sa kanya, malalim ang kanyang bulsa dito sa harapan. Then meron siya ditong hook. Kaya may pagsasabitan ka ng mga daladala mo. At malapad ang kanyang footboard. Kaya kung galing ka sa grocery, sa palengke, ayan, marami kang mailalagay dito sa harapan dahil malapad dito. Bukod pa dun, malaki ang kanyang underseat storage, 25 liters. Parang kapareho na rin ng NMAX at Yamaha Aerox ang kanyang underseat storage. Kaya marami kang mailalagay dyan. Kasya dito ang isang full face helmet. At mas gumanda at mas bagay na ngayon na itong kanyang meter panel, no? Iba na yung kanyang design, pahaba na ito. At isa sa bagong features nito, meron itong Quick Connect na pwede mong i-connect ang cellphone mo dito at makikita mo sa cellphone mo ang buong status ng motor mo. At makikita mo rin dito sa panel kung may nagte-text or may tumatawag sa'yo. Sa mga switches naman nito, dito ang kanyang high beam and low beam switch, signal light switch at ang kanyang busina. Sa kabila naman, meron siya ditong idling and stop system switch at ang kanyang hazard light switch at ang kanyang push start. Then itong version 2 ay wala na itong kickstart. Pagdating naman sa mga gulong nito, ayan, malalapad ang kanyang gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100 by 90 by 12. Sa likod naman ay 110 by 90 by 12 at naka-tubeless na mga to. Ayan, malalapad siya kaya pagdating sa mga cornering, madali lang siyang i-handle. Masasabi kong maganda talaga ang handling ng Mio Gravis 125. Pagdating naman sa preno, naka-disc brake ito dito sa harapan with single piston caliper. Sa likuran naman ay naka-drum brake. Sa suspension naman, naka-telescopic fork sa harapan at naka-single shock pa rin dito sa likuran. At ang maganda pa sa motor na to, malapad ang kanyang upuan kaya pagdating sa long ride or mahabang biyahe, hindi ka agad-agad mangangalay. Then mababa lang din ang kanyang seat height, 780mm lang, kaya kahit mga average height, hindi mahihirapang i-drive ang motor na to. At magaan lang din ito, 102 kilos lang, kaya hindi ka mahihirapang maniobra ito. Mataas din ang kanyang ground clearance, 135mm, kaya kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps, hindi ito basta-basta sasayad. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 125cc, air-cooled 4-stroke single overhead cam, 2-valve single cylinder. Ang compression ratio ay 9.5:1 at ang kanyang maximum power ay 9.5 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. At ito nga ay fuel injected na and powered by Bluecore technology. Na ibig sabihin ay mas pinaganda ang performance pero nandun pa rin ang
ng fuel efficiency. At meron itong SMG or Smart Motor Generator na every time mo mag-start ka ay sobrang tahimik lang, wala kang gaano maririnig na ingay sa motor na ito. Dito sa gilid, napaka-premium nitong kanyang emblem na Mio Gravis. Naka-emboss ito, color silver at bagay na bagay sa dark petrol. Pagdating naman sa taillight nito, bago na rin ang kanyang design, patulis na ito and sporty siyang tingnan. Pero naka-bulb type pa rin yung kanyang taillight, ganun din yung kanyang mga turn signal lights. Then meron siya dito reflector for added visibility. At mas maganda yung bagong grab bar nito, matte finish na rin siya. Yung sa version 1 kasi glossy finish. At safe na safe ang paa mo dahil meron siyang heat guard dito sa kanyang tambucho. So kahit madikit ka dyan, hindi ka mapapaso. At isa pa nga pala sa safety features nito, meron itong side stand switch na kapag ka nakababa ang kanyang side stand, hindi aandar ang makina nito. Pagdating naman sa kanyang presyo dito sa Motor Trade Yamaha San Roque Branch Iriga City, ang kanyang cash price ay 93,900 pesos. Then pwede mo rin siyang i-avail ng installment. Ang minimum down payment nila dito ay 11,000 pesos. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months or 3 years ay 4,223 pesos. Ayan, mamimili ka lang dyan kung Bank of Makati, BM Finance or Fundline. So maraming option dyan. At ayan, meron ka ng Yamaha Mio Gravis version 2. At kung akong tatanungin, masasabi kong sulit na sulit itong Mio Gravis version 2 na ito. Unang-una, mas maporma na siyang tingnan, mas premium na siyang tingnan kumpara dun sa version 1. Meron na siyang DRL, tapos meron na siyang bulsa sa harapan, kaya very convenient talaga. At matipid talaga sa gasolina ang Mio Gravis kahit yung version 1 ito. At yun nga, ang maganda sa motor na to, nasa harapan ng kanyang tangke. Kaya every time na magpapagasolina ka, hindi mo na kailangang buksan ang upuan mo. At sobrang gamit na gamit ko rin yan sa Mio Gravis version 1 ko. Kapag sumasideline ako sa pag-online seller, may mga dinideliver ako malalaking item na tinitape ko lang sa motor ko. Yan, diba? Kapag mauubusan ako ng gasolina, hindi ko na kailangang baklasin yun dahil nasa harapan lang ang kanyang tangke. Sobrang laking tulong talaga niya. Then malalapad ang kanyang mga gulong. Kaya pagdating sa handling, maganda talaga ang Mio Gravis. Kaya masasabi ko, sulit na sulit pa rin talaga itong Mio Gravis version 2. Kahit yung version 1, sulit na sulit. Pero para sa akin, mas maganda na itong version 2 na to. Mas maganda yung kanyang forma. Ang hindi ko lang nagustuhan na dito, meron na siyang Y-Connect na totoo nga na nakaka-drain talaga ng battery kapag kahit na hindi ginagamit. Pero pwede mo naman ipakalas yun or ipaalis or ipa-disable. Kayo guys, ano masabi nyo dito sa Mio Gravis 125 version 2 na ito? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video, kaya updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.